hanggang sa maano ko na parang namatay na ako. Naramdaman mo? Oo, namatay na ako. Na ano ko na andun ako sa ano, ako lang natira doon sa ER. Lahat ng mga pasyente doon patay, naubos. Kami na lang dalawa ni Maylin ang magkasama. Natutulog siya dito. Maylin sa Yun ang ano mo, nakita mo. oo. Pero nakita mo doon ka sa taas, nakita mo yun. Sa body Hindi mo. pa, ano ba? Hindi pa. Hindi na, ano, no? Sabi ko, siguro magbabago rin to pag pumikit ako. Parang pumikit ako, natulog ako. Pag-gising ko, ganun pa rin. Ito na siguro yung pag namatay ka, punta ka sa heaven, kung ano yung gusto mo na sin, yun na yun. Yun, kasama mo yung mahal mo. Tapos, may nakita pa akong pinto. Yung pinto, doon maraming tao. Naririnig ko na yung parang yung lamay ko. Yung mga kamag-anak ko, bago yung mga taong malalapit sa akin. Naririnig ko doon. Parang may burol, ganyan. Hindi naman ako makatayo. Hindi ko sinilip. Dahil nakahiga lang ako. Tapos, biglang bumalik na naman sa scene na andun si Ray. Okay lang sa'yo magkwento? Bumalik si Ray. Na siya na yung magpapaalam. Ayun, dumating. Dumating si Ray. Sabi niya, Tol, hindi ka mo matay. Ano nangyari sa'yo? Totoo yan. Kasi nandun na si Ray. Sabi ko, Siya na lang hinihintay niya eh. Oo. Si Daddy. Si Daddy. Oo. tinaas niya ako ng higaan. Tapos after 15 minutes, bigla akong umaray. Umalis na sila. Bakit? Yung paa ko biglang nakaramdam. Saan nakaramdam na? Nag-uumpisa na magkaroon ng sa pakiramdam. Oo. Hanggang sa pati kami ko na meron. Meron na. Bumalik ka na. Yung time na yung ate ko na nagkaramdam yung paa niya, hinahapusan siya yung Maylin ng ulo manawag. Tapos meron pa yung nandoon ako sa nag-flashback yung Pasko. Na ang bilis. Doon ko lang nakita sila mami yung since childhood eh. May flashback sa'yo? May flashback. Oo. Yun Parang lang. mga pictures. Oo, parang yung ginagawa That's true. naman. Naniniwala ko sa'yo. Parang gano'n. Oo. Tapos, Lahat ng mga nabasa kong libro na may near-death experience, yung isa ang sinasabi ko niyan. Pati si Chufren, asawa ni Tia Daddy, kinuwento sa akin yan. Kinuwento niya, sabi niya, baby, walang maniwala sa akin. Palagay ko ikaw maniniwala ka. Sabi niya, ikaw umupo ka. Umupo ka, sabi niya, ikwento ko sa iyo. sabi ko nga kung kung hindi lang malapit sa akin, hindi maniniwala sa Oo. kwento. Noong tumawag sa akin si Gigi, umiiyak siya, sinabi niya, nag-iyakan kami sa phone. Tapos, sabi, ang tagal namin sa phone, mag-iyakan. Sabi ko sa kanya, sige Gigi, pikit mo yung mata mo at magdadasal tayo, pagdasal natin sa mga. Relax ka lang, sabi ko sa kanya. Tamang-tama, yung telepono namin, sa harapan ng Santo Niño at saka mahal na Birhen na ganyang kalalaki yung ating imahe doon sa bahay. O di, nagdadasal ako sa kanya. Tapos, umiiyak naman si Gigi sa kabilang line. Tapos sabi ko, Gigi, relax ka lang. Sabi ko sa kanya, hingin natin ang pagmimilagro ng Panginoon Diyos sa buhay ni Noel. Tapos sinabi ko kay Gigi, alam mo ba ako, Gigi, sabi ko, 2 gabi na akong hindi makatulog. Nagtataka ako kung bakit hindi ako makatulog. Wala naman akong iniisip. Kaya ang ginagawa ko, Gigi, sabi ko, nagdadasal. At yun, pinalalakbay ko rin ako yung dasal ko kung saan. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung ano nangyayari din dito. Hanggang ikinuwento ni Gigi ikaw, may sakit, tinakbo ka daw sa ospital, tapos dito nga sa bahay namin nung monitor ka. From that time on, sinusok na kita ng prayer at saka humihingi ako ng prayer sa mga kaibigan kong prayerful na sinabi kong pangalan mo. Tapos talagang mayroong gabi yun na talagang hindi ako natulog, talagang umiiyak ako kay God the Father.
God the Father, ako talaga humihingi. In Jesus' name, God the Father, ako humihingi ng tulong para sa iyo talaga. At sabi ko, Lord, inalagaan ko po ang mga batang ito para ko na sila mga anak. Sabi ko, kaya, powerful ang prayer talaga, powerful. Lahat sila ng mga nagdadasal sa iyo, powerful. Pinost namin sa Tapos ano. inanong ano, Pinost niya sa website. Sa Sabi ko, Yahoo i-post mo sa website ng Kudal. Pati silang timig. inanong pa Tapos ako. nung magaling ka na, nag-post din siya. I-post mo ka ako, thank you for all the prayers from the Camayo family. Ganunin mo ka ako. Ito pa nga nangyari ate Be. Nung parang naano na naman ako, biglang may pumasok na nurse sabi, oh, may kwarto na kayo. Sabi nun, naroon na uling pungatan na naman ako. Ano? Kwarto? Sige. Makalipat ako ng mas magandang lugar ni Jesus. Sige. Dinala na ako doon sa kwarto. PPT ba yan? Kasabay ko naman, yung anak ko, si Paula. Pero Wala ako dyan sa sinasabi ko. nung ilipat ako doon sa kaman, doon sa kwarto, mabigat pa rin ako, manas pa rin to ate Be. Kabila. Saka meron pa rin yung mga ano dito. Ini-slide ako, sabi nung ano, mabigat ka pa rin. Tapos, lumabas yun. Ang tingin ko, wala akong kasama, saka walang nakatusok sa akin na dextrose. Tumayo ako. Dahil, sabi ko, ang ganda naman itong kwarto. Ang ganda naman itong bagong... Bigay sa iyo. Oo. May microwave, may merong rep, may mga cabinet.